Magandang gabi Pilipinas. Ilang linggo ang nakakaraan na bigla ang sambayanan nang lumabas ang isang balita ukol sa pagre-require sa mga Pilipino na ipresenta ang kani-kanyang proof of financial capacity bago mapayagan lumabas ng bansa. Ngunit ang balitang ito ay pinabulaanan ni Immigration Commissioner Siegfried Mison. Ayon sa kanya, sino mang Pilipinong merong kaukulang mga dokumento tulad ng valid passport at tourist o working visa ay maaaring lumabas ng bansa. Ako po, si Cathy San Gabriel. Dagdag pa rito ang pagpipresenta ng proof of financial capacity sakaling kinakailangan lamang magkaroon ng inconsistencies sa rason ng paglabas ng bansa. Isang aksyong inaasahang susupil sa mga human trafficking. Hindi nga ba ito makakaapekto sa karapatan ng malayang paglalakbay? Ako po si Kirby Cristobal. May pang iba ating pag-uusapan ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Samahan po ninyo kami sa 1.5 oras ng pagtalakay sa mainit na isyong ito. Dito lamang sa The Right to Travel, a PTV Special Force. Kumalat sa internet noong isang linggo ang ulat mula sa isang memorandum ng Bureau of Immigration na nag-aatas di umano'y sa mga Pilipinong aalis ng bansa bilang turista na magpakita ng proof of financial capacity, proof of work o financial support bago payagang makalabas ng bansa. At kung sakaling hindi makapagpresenta ang mga ito, mayroong kakayahan ang Bureau of Immigration na i-offload ang mga pasahero o wag payagang sumakay ng eroplano. Agad namang umani ng negatibong reaksyon mula sa mga netizens, lalo na mula sa mga Pilipinong madalas lumabas ng bansa ang balitang ito. Dahil dito, nilinaw ni Bureau of Immigration Siegfried Mison ang issue. Ayon sa kanya, ang karapatan ng bawat Pilipinong maglakbay ay ginagarantiya ng konstitusyon, ngunit tulad ng ibang karapatan ay may limitasyon din ito, tulad ng pagsasaalang-alang ng seguridad ng bansa, public health at public safety. Nilinaw ng Commissioner na ang paghingi ng proof of financial capacity ay bilang pagpapatupad lamang ng mas mahigpit na seguridad para sa bansa. Ito umano ay naglalayong tugunan ang problema sa mga undocumented Filipinos at mga krimen tulad ng human trafficking. Ano nga ba ang legalidad sa likod ng polisiyang ito? Paano nga ba masusolusyonan ang kalituhan ng mga Pilipino tungkol dito? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na issue dito sa The Right to Travel, a PTV Special Forum. Muli sa magandang gabi Pilipinas, mahalagang issue Mark ang ating tatalakayin ngayong gabi. Nagkaroon ng kalituhan kamakailan dahil nga lumabas ang balita na kinakailangan na daw na magpakita ng proof of financial capacity bago makalabas ng bansa. Alam naman natin na maganda ang layunin ng ahensya para sa pagpapalabas nitong mga polisiya, pero talagang natutugunan ba yung dapat natugunan nitong polisiyang ito? At Kati, maganda na rin palawakin natin dun sa statement ni Pinoy na gusto niya yung mga nag-a-abroad o nagtatrabaho abroad ay hindi dahil tinulak ng pangangailangan, dahil choice nilang maglakbay abroad. Oo, kasi sinasabi, kinakailangan daw dito para mapigilan yung palabas ng mga nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa at para rin daw mapigilan yung human trafficking. That's right. Talagang nagiging biktima nga naman talaga ang ating mga kababayan. Maagap lang yung ating gobyerno, pero hayaan natin yung representatives ang mag-explain. Kasama na rin po yung ibang issue na pwede natin pag-usapan ngayong hapon. Kasama po natin mula sa Bureau of Immigration, Attorney Elaine Tan. Kasama din po natin mula naman sa POEA, Director Attorney Hernando Reyes. Magandang gabi po sa inyong lahat. At siya po ay President ng LBS Recruitment Solutions Corporation, Ginoong Lito Soriano. Good evening sa aming panood.
At Cathy, ang mga nais maglakbay abroad ngayon, marami dyan, mga kabataan. Kaya nag-imbita tayo mula sa University of the Philippines, Political Science Major Veronica Manalo. Hello, good evening. At mula rin sa University of the Philippines, mukhang mahilig mag-travel ang mga iskolar ng Marami bayan. ng pag-travel yung mga taga-UP Oo. pala. Hindi natin alam. Oo. Marami na rin kasing mga Marami na. budget fairs. Oh. Si Patricia Hernandez. Good evening. At isa pang travel enthusiast, Zel Banihit. Good evening po. Okay, right to travel. Karapatan nga ba itong pagta-travel? Sinasabi karapatan, pero lahat ng karapatan merong kaakibat na limitasyon at merong kaakibat na responsibilidad. Tanungin natin mula kay Attorney Tan mula sa Bureau of Immigration, sino-sino po ba ang may karapatan mag-travel at kailan binabawi itong karapatan na ito? According to the Constitution po, ma'am, lahat naman pwedeng mag-travel except in the pwede po silang mapigilan except in the interest of public safety, national safety, public health, as may be provided by law. Oo. Ang tanong, attorney, dahil meron nga tayong problema sa human trafficking, bakit nakikialam ang gobyerno doon sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan na nais lang maglakbay? Hindi ba ito government being too involved in the lives of private citizens? Hindi naman po, kasi nag-i-involve lang po yung government kung merong risk na maging victim of human trafficking po. Yung mga mamamayan, yung mga kapwa natin na gustong mangibang bansa. Mamaya tatanungin natin ano nga ba yung human trafficking at paano nalalaman kung sino yung mga traffickers at kung sino yung mga ipinupuslit palabas That's right. ng bansa. Pero tanungin din natin sa POEA. Sa ngayon po ay marami po tayong mga OFW na nangingibang bansa. Meron po ba kayong datos, sir, kung ilang milyon ang ating mga kababayan? Sa taong pong ito, ang lumabas na dokumentadong manggagawang Pilipino sa ibang bansa ay as of October ay nasa 1.3 million. At sa kabuuan, meron po tayong 10.5 to 10.8 million na Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa. Yun po yung mga documented, pabalik-balik na patuloy na yun ang ginagawa ng trabaho. Cathy, walang nagiging biktima kung walang nang bibiktima. At unfortunately, merong mga illegal recruiter. Tanong natin kay Sir Lito, siya po ay mula sa industriya ng nagre-recruit at nagpapalabas ng mga Pilipino sa ibang bansa para magtrabaho. Sir, gaano kalaganap yung problema sa illegal recruit nagre-resulta sa ganitong trafficking at talaga makes it necessary for us to come up with stringent laws or regulations sa pagbabiyahe? Napakahirap pong tukuyin yung numero ng mga lumalabas na illegal recruiters, but mayroong pagsusuri nung nangyari yung floor contemplasyon sa Singapore. Nagkaroon tayo ng tinatawag na Gangkai-ko Commission noong 1995 or 97. Ano? At lumalabas sa pagsusuri nila, nung panahon na yun, umaabot sa halos makasinlaki yung documented migration at saka yung undocumented. Kaya may mga panukala sila at lumabas po yung 1995 Migrant Workers Act to protect, enhance the protection of our migrant workers. Kaya isa pa, maganda po yung sistema sa Pilipinas. Tayo lang yung tinatawag na mayroong managed migration policy. Alam natin kung sino yung dokumentado at saka yung hindi. Dahil yung dokumentado, may hawak na overseas employment certificate mula sa POEA. Okay. Balikan natin yung naging cause nga nitong ating issue ngayon. Yung lumabas na balita, umano na ire-require na ng proof of financial capacity. Ito naman ay pinabulaanan ng Bureau of Immigration. Attorney Tan, saan po ba nag-ugat itong usapin na ito? Meron po kasing mga nagtanong siguro, mga nag-complain about they being not allowed to travel. So, tinanong po yung Bureau kung ano po yung guidelines na sinusunod namin. Na meron naman po talagang sinusunod na guidelines. Ano po yung guidelines na ito? Guidelines on departure formalities, na issue po ito ng IACAT nung January 2012 po ito na-release. Attorney, paki-explain po dahil yung perception ng taong bayan. Unfortunately, kung merong nahaharang, ang iniisip ka agad, merong BI officer na gustong kumita para masuhulan muna bago mapalabas itong taong ito. Pakipaliwanag yung regulasyon para mabura yung perception na gano'n. Yun nga po yung sana gusto namin linawin kasi nagkakaroon po ng
hindi magandang perception tungkol sa immigration officers at sa bureau in general. Pero po ito, mandato lang po ng bureau, kami po ay naatasan lang para implement ito. Ito po yung guidelines na ito, binuo po ito ng isang committee na marami pong miyembro galing sa, na binubuo po ng Interagency Council Against Trafficking. So Yan ito po yung pong- IACAT na sinasabi. Opo, IACAT po. This is composed of 8 government agencies po and certain non-government organizations na representing women, children, and OFW. So pinag-isipan po itong mabuti. May mga sitwasyon po kami na kinonsider na usual victims of human trafficking. So ito pong mga nasa guidelines po, ito po yung mga tao na may high risk of being victims of trafficking po. Pero hindi ba ito issue ito sa buong mundo kasi itong profiling. Yung tinatabi ka dahil siguro hindi ka maputi, hindi ka matangkat, hindi ka mukhang mayaman, kagaya ni Cathy, ganun. Pero yung ano po yung ating batayan, attorney? Kasi kung medyo gusgusin ka ba, haharangin ka na kaagad dahil mukhang wala kang panggastos. Hindi po naman yung ginagawa sa immigration. Siguro po naiisip lang natin yon kasi nung naimbita tayo sa secondary inspection, ay naisip natin baka hindi po ako nakapag-ayos, kaya ganon. Pero meron pong mga guidelines na sinusunod para po ma-refer po to secondary inspection. Attorney, ibig po bang sabihin ngayon, kung ako ay lalabas ng bansa, kailangan magdala ko ng maraming pera para mapayagan ako? Is it routine now na kailangan i-prove ko na meron akong panggasto sa ibang bansa? Paano po kung credit card lang ang ginagamit ko? Hindi naman po kailangan magpresenta na marami kang pera, na i-present yun sa immigration officer. Ang tinatanong lang po namin sa inspection ay legitimate po ba ang travel. So kung magta-travel po kayo, pupunta kayo sa isang bansa at ilang araw po kayo doon, kailangan po malaman namin na siguradong turista lang kayo. So kung magtuturista po tayo, ipuprove po natin yon na kaya nating i-finance yung ating travel to that country kung Anong proof? Ika natin kung anong klaseng proof. Mamaya. Pero gusto ko ibalik dito kay Zé. Dahil ang tricky ditong edad ay yung mga young professionals na halimbawa nagtatrabaho sa call center Cathy, kumikita 30, 40,000. Pwedeng bumiyahe ng Singapore. Tanong natin kay Zelzel, gaano ba kamahal o kamura ang pagpunta sa Hong Kong, Singapore, Malaysia na yung parang suking puntahan ng ating mga young professionals? Kailangan mo bang maging mayaman para makabiyahe sa mga lugar na yun? Ayun nga, syempre lahat, usually ng tao, merong dream makapamasyal sa ibang lugar. Parang achievement yon sa buhay. So kaya ngayon, usually meron ng mga promo fares na kumakalat sa internet ng mga airlines na mas mura. So mas nagiging madali yung pagta-travel sa ibang bansa na sinasabi sa mga kababayan natin na hindi mo kailangan ng malaking pera para makapamasyal at magsaya sa ibang lugar. So siguro kung may 20,000 ka, pwede na ba sa tingin mo, Zel? Meron. Kasi yung sa Hong Kong, halimbawa, meron pong fare na back and forth 8,000 pesos lang. So, kailangan mo na lang ng titiran. Kung 3 days ka, pwede kang tumira ng, siguro merong 2 a night. So, ilan lang yun sa 3 nights. So, makakapag-Hong Kong ka ng 20,000 pesos lang. Okay. Nadidevelop na ba, Veronica, yung pagbabiyahe sa ating kultura? Nagiging kabahagi na ba siya ng kulturang Pilipino na mag-travel abroad? Yeah, actually, no, what I've noticed is that a lot of Filipinos now are actually capable of traveling abroad kasi number one, the fares are really cheap. So it's really affordable. Minsan may mga piso fares kapag makikita like for yung sa mga airlines na really accessible to the public. It's not like before that's really expensive. And number two, I really feel that traveling has become a part of yun nga, ito nasabi niya na parang it's an achievement when you get to travel and it's also a way of learning about new culture, people, and things. Okay. Do you think that, Patricia, that social networking also has boosted the need for travel among Filipinos? Ingit-ingitan, ano? Para i-post sa, Oo, para i-post sa Facebook. tsaka Oo, Instagram. Of course, social media has influenced a lot of
the culture of traveling. Kasi dito nakikita natin kung gaano kaganda yung mga lugar na ito at kung ano yung mga may offer nila sa atin. So I guess, totoo na social media has become a huge part in promoting this tourist attraction. Pero itong mga turista pumupuntang Singapore, pumupuntang Malaysia, minsan attorney POEA, attorney Reyes, ay naghahanap din doon ng trabaho at sumasaglit-saglit sa application. Kung sinuwerte, ay magsistay na mas matagal. Considering this reality, ano ang ginagawa ng ating ahensya? Unang-una, hindi natin ikakaila yung katotohanan na gumagamit ng tourist pagdating doon ended up with para maghanap ng trabaho. That's why hiniigpitan natin ng pag-alis para mabigyan sila ng proteksyon. Ano ba yung proteksyon muna? Proteksyon na para hindi sila maloko. Proteksyon na to ensure kung ano yung nakalagay sa kontrata nila ay meron silang ipaglalaban na kaagapay nila ang bansang Pilipinas, katulad ng ating embasiya at saka ang ating mga labor offices doon. Now, yung ginagawa natin, ini-encourage natin sila na magpa-document sa ating Philippine Overseas Labor Office. Lalong-lalo na yung mga nagpupunta ng Singapore at Malaysia. Napakadali naman po. Ipakita lamang nila ang kontrata nila at sila ipaprocess na. However, there are procedures in Singapore, particular, na bago sila makakuha ng kontrata, kailangan umalis muna sila doon sa bansa. Babalik sila na meron silang kaarapatang dokumento. So hindi pwedeng pagdating nila doon, tourist, yung kanilang visa mako-convert into working. Meron din pong nangyayaring ganon. Kaya lang ang sinasabi natin, paano po yung ample protection na mabibigay sa kanila? Kasi it boils down everything to protection of our workers. Okay. Kirby? Alright, maraming salamat sa inyo, Attorney Marcati. Siyempre, acknowledge ko lang muna yung ating mga bisita, yung ating mga kasamahan dito sa PTB4 at maging yung ating News at 1 anchor na junior, si Martin Valdez. Welcome sa PTB4. Unang may katanungan nga ngayon, si News anchor Martin Valdez. Yes po, good evening po. So I would like to ask a question. Ano po yung mga requirements sa paglabas ng bansa for travel po and for the POA po for employment? Doon muna sa employment. Ang unang-una, kailangan merong, kasi tatlong klase po ang manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Unang-una dyan, yung government hired worker, yung agency hired worker, at saka yung pangatlo, yung tinatawag nating name hire o kilala sa tinatawag na direct hire. Ang lahat ng very common dyan, yung passport. And then, that must be valid at least 6 months. And then, ang pangalawang pangangailangan dyan, yung kontrata. Sa agency, sila namang problema sa kontrata, pero doon sa name hire o sa direct hire na tinatawag, dahil ikaw naghanap ng employer, walang sino mang tao rito sa Pilipinas na namagitan para mahanap mo yung employment na yon. So, dapat i-verify sa polo o i-authenticate sa embahada yung iyong dokumento. So, pagka meron ka na po nung passport at saka verified or authenticated document, pwede ka na pumunta sa POA. Isa pa pala, yung kanyang working visa. Pagka hawak-hawak mo na yung mga dokumentong yon, nang pumunta sa POA para ma-process ang iyong dokumento at ma-issuean ka ng tinatawag na OEC. Siguro, yung para sa agency hired, mas maganda, may paliwanag ni kasamang Lito Soriano kasi biyasang-biyasa siya sa pagpuproseso ng mga dokumento ng mga agency hired worker. Alright, maraming salamat po sa inyo, sir. Ako may karagdagang katanungan lang kay Attorney Elaine. Ma'am, sakali pong magkaroon ng problema yung ating mga overseas Filipino workers, sakali pong maabuso po sila sa ibang bansa, ano po yung tulong po na ibinibigay ng Bureau of Immigration bukod po sa ibinibigay po ng POEA at ng OWA? Ang Bureau of Immigration, nakikipag-coordinate lang po kami sa IACAT. So, pag-repatriate po ng ating kababayan pabalik dito. So, interagency task po ito. So, merong task ang DFA, ang POEA, ang DOLE. So, magko-cooperate po kami sa isa't isa para maibalik dito yung ating kababayan. Okay, yung IACAT po ay yung ahensya na lumalaban sa trafficking. Ano po, ma'am? Tama po. Okay. Kanina may iniwan na question, Cathy. Oo, yung agency hired, ano daw po yung mga requirements para makapag-travel? Pagkahabang sa pagdumaan ng isang recruitment sa isang lisensyadong ahensya, unang-una yung employer mismo sa ibang bansa ay dapat dadalhin lahat yung recruitment documents niya sa Philippine Embassy natin. Meron tayong tinatawag na Philippine Overseas Labor Office doon.
I-verify lahat yun, pati yung kontrata at yung mayroon bang visa. Baka naman nangailangan siya, wala pa siyang visa. So isi-check lahat yung mga dokumento na yon. At nakapangalan na rin yung pangalan ng ahensya kung sino doon niya ibibigay yung authority para mag-recruit. Pag dumating po yung mga recruitment documents yan, mga ilang piraso po mga dokumento yan, ipapasa po namin sa POE yung mga dokumento na yon at aabot siya ng 3 days, 4 days. I-review na uli ng POE yon at i-approve nila. Ang tawag doon ay accreditation or registration. Bibigyan po kami ng registration certificate. Kaya pag nag-advertise kami, okay, naglagay kami sa website namin, ilalagay namin yun na itong employer na to ay POEA registered. Pag meron na pong registration, doon na kami mag-interview, magkakakalap na aplikante, and then yung napili namin, ipaprocess namin sa POEA, mabibigyan po siya ng overseas employment certificate at yun ay titignan sa airport pag alis ninyo. Titignan po doon ng POEA Assistance Center. Pag nakalusot na doon, alam ng POEA, na-check nila sa data nila, at actually naka-mirror na rin yun sa data ng BI o Bureau of Immigration. Alam na rin ng Bureau of Immigration kung ikaw ay na-process ng totoo at tama ng POEA. Okay. Then, facilitated dapat na pag-alis niya. Parang napakarami naman palang kinakailangan gawin. Pero kung ganito po, ma'am, attorney, bakit po marami pa rin nakakalusot? Kasi nagkakaproblema po tayo dun sa mga improperly documented or yung sa mga not legitimate tourists. So, sinasabi po nila na turista sila para makaiwas din sa mga ibang requirements kagaya nga po ng Overseas Employment Certificate. Tapos, doon na lang po sila magtatrabaho. Marami pong mga ganon. So, baka kaya maraming hindi po napapayagan munang makalabas. Walang problema, Cathy, dun sa talagang legal. Ang katanungan po, Sir Lito, paano po malalaman ng ating kababayan kung yan ay illegal recruiter? Ay, una-una siguro yung katanungan kanina, bakit marami pa rin umaalis na illegal or hindi dokumentado? Ito yung tinatawag namin sa sistemang proof of concept. Nag-uumpisa kasi ang overseas migration sa undocumented environment. Bago pumasok yung regulated environment, marami na tayong kababayan na pumunta na sa Taiwan, sa South Korea, sa Malaysia, na hindi dumaan sa prosesong dokumentado. Kaya napakahirap pong sawayan ng ating kababayan dahil alam nila, pag nakaalis sila, mayroon din silang nahahanap na trabaho. Doon lalabas po yung katanungan, kulang ang sapat na trabaho rito. Kaya napipirsa silang maghanap ng trabaho outside. Pag-uusapan natin yan maya-maya lamang, Cathy. Marami pa rin niyang issue. Pati yung ano nga ba talaga yung hinihingi dun sa mga tourist naman. That's right, kung mga estudyante. Oo. Yan po pag-uusapan natin sa pagbabalik ng PTV Special Court.